tayo na lang natin yan mas stable. So balik tayo dito mga buddy. So dito pala is nilagyan na natin ng net, yung setup dito. Ayan, may mga net na. Kaya yung langgana dito is nagamit na natin kasi dinadirektang nahuhulog yung mga dahon ng mangga. Kasi dati yung problema ko kasi dito is nahulugan ng dahon ng mangga. And minsan din is bunga talaga yung nahuhulog dito sa planggana, kaya namamatay yung isda. Pero ngayon secured na siya ng net. Ayan, yung garden net sinecure natin para safe na gamitin to mga planggana. And yung laman nito is, kung naaalala nyo sa last part ng video ko, is yung ating project ng AFR. Hindi naman siya albino kauli pala, sorry, albino kauli. And then krinos natin sa mga gapi koi. Ayan, mga koi red ears to mga body na jeans. In-out cross natin dito. And meron may mga mangingilang fry na dito. May mga fry na. Yung iba nga lumaki no. Pero hindi na natin kinuha. Although fry eater sila, pero ayun nga, hindi na natin kinuha. Sanayin na natin sila na may kasama silang fry para pag mag-drop sila, hindi na nakakainin. Yan yung sistema mga body. And then dito balik tayo. Meron tayo ditong mga fry ng wild red. Ayan. Actually ita-transfer ko na sana to sa RepTab, pero nag-aalangan pa ako kasi parang hindi pa ganun ka-stable yung andito. Ito naman is for wild red to na na-transfer natin, pero bago kasi yung tubig dito, and hindi pa ganun ka-stable yung tubig nila dito mga buddy. Siguro mga 3 siphon pa bago to mas stable. Although buhay naman sila, pero yung mapansin mo kasi pag yung isda is hindi siya ganun ka healthy or hindi ka nagbubuka, meaning yan, yung lalagyan nila is hindi stable. Hindi sila hiyang kumbaga. Kaya hindi ko muna nilagyan ng marami itong mga body, kaya baka ayun nga, matamaan ng white spot or ayun, mag fish kill pa, maubos pa yung ating gino-grow out na wild red caul. Sa ngayon, ito lang muna yung nilagay natin for the meantime. And so far so good naman. Yung iba naman is okay na, pero yung iba kasi is hindi pa ganun ka-stable. Parang nagka-clumping yung iba. Pero tuloy pa rin yan. As long as walang namatay, ayaan lang natin muna na mag-stable sila dito. And baka bukas ay punin na lang natin to or mamaya. Dito sa kabila is for wild red din to. Tinabunan ko lang ng maraming halaman na galing dun sa mga planggana, pero napakadami din dito mga body. Ayun, no? And kailangan natin transfer din. Siguro magse-select lang tayo ng ilan, and then yung mga goods, yung mga hindi na kagandahan is tapon na natin itong mga body, yung iba, para iwas and bawas sa pagkain din. Then itong RepTab na to is re-reset natin to. Including itong isa na i-reset din natin soon enough. Actually 3 yun eh, you know. Pero nagbabala kasi akong ilipat dun sa gilid. Doon natin ililipat dun sa pinakagilid para kulturan na natin ang duct nya. Then yung bala ko dito is lagyan ng black box galing doon sa harap papunta doon sa dulo, puro black box. Mas maigi yun mga body para mas marami tayong mag-room isda. Pero pinag-iisipan ko pa sa ngayon is huwag muna kasi nagagamit pa naman. And kung sakali mag-upgrade din ako ng black box, kailangan ko na i-upgrade yung ating compressor kasi hindi na kaya. Sobrang dami ito. Lagpas sa siguro 100 na lagay ito kasi sa planggana pa lang is almost ilan na ba to? Almost 60 na yata to. May mga black box pa na around 60 din. May drums, may RepTab. And for sure hindi nakakayanin pag nagdagdag pa tayo ng black box. For the meantime, ito lang muna yung setup. Nagagamit pa naman, yung may mga bakante pa naman tayong mga hindi pa nagagamit, kaya stay put lang muna sa ganyang setup. So dito tayo, tuloy natin dito. HB red, ayan o, galing to sa drum mga body. Yung sinabi ko kanina, nag-select tayo doon ng mga malalaki. Ito na yung mga nahuli natin. Hindi lahat magkapareho yung size, pero at least na-separate na natin sila for grow outs. Same as dito, HB red din. Napakadami nating HB red mga body. Siguro mga kulang-kulang
kaya siguro mga 500 pairs. So matotal, sa dami ba naman itong, ayun oh, napakadami nito. Puro nga to HB Red eh. Ayun na, HB Red, HB Red. Ito HB Red din to eh. Ayun oh. Tama yan, napakadami niyan mga buddy. Ito HB Red din to. Mga Juby size. Pwede na yan pang reset. Itong dalawa to, Singa to. Ayan, mga Singa Blue. Ito yung pinaparami natin ngayon, yung Singa Blue for show. Andito yung AFR natin na breeder from Iligan. Andito mga buddy, Iligan AFR. And may anak na yan sila mga buddy na napakadami andito. Ayan o. So siguro pinaghati ito sa dalawa kasi nung last time nakita ko around 100 plus siguro. And hinati natin sa dalawa para hindi mabansot yung ating fry. Dito meron tayong EBT. Albino Blue Topaz naman to mga buddy. Pero dito is mga fry pa lang. Ito yung huling batch ng nag-drop. Ito yung male na breeder na hindi na ganong kagandahan kasi nasira na. And then yung female nito namatay kasi binugan niya lahat nung kanyang fry. Hindi siya nagtira. Ayan na yung mga fry nyo, malalaki na. Select na lang tayo ng panibago dyan. The rest is HB Red na. Ito HB Red na ito mga buddy, mga pang release. Ito mga jubits ha, mga jubits. Ituloy natin mga buddy. So dito is HB Red to mga buddy. Same pa din, HB Red Cowley. Ayan oh, mga malalaki na. Ayan, mga going jubi na yan mga buddy. Eh, ito kailangan natin itong isaipunin kasi namumuti yung tubig nila. Makyat yung ammonia. Dito same din, HB Red. Ayan, napakadaming HB Red to. Sabi ko naman sa inyo, kaya mga 500 pairs siguro na HB Red. Same as dito. Ayan, mga HB Red din to. Ang dami oh. Malapit nang mag-jubi. Dito din mga buddy, kapal ng water sprite oh. Pwede mo isang ano lang siya, buo. Yan ang kagandahan ng ating water sprite. Hindi mo na siya kailangan pang itanim. Ito dumi. Ayan, mga HB Red din to mga buddy. Napakadami din ito. Yan siya. Dito tayo sa mga aquarium. Aquarium, same lang, HB Red. HB Red. Dito, ayan o. Ganda o. Kauli na. Dito walang laman. Prepare natin yan para sa ating import. Pinapatagal lang natin yung tubig. Same as dito sa kabila. Ayan, punong-puno. Dito HB Red din to mga buddy. Ayan o. Cute o. Ang tataba. Wala na silang tubig. Lagyan natin ng Chubby Fakes. Teka, balikan mo tayo. Lagyan natin ng Chubby Fakes. Ang ating mga HB Red. Ayan natin dito natin. Ayan. Maya, kaya na yan mga buddy. Kung nakita nila. O, diba? Tara. So, tapos na tayo doon mga buddy. So, dito naman tayo sa ating tanks. Dito na set up. Ayan. Sobrang dami din itong tank nito mga buddy. Around 128 yata lahat. Pero may mga bakante pa dito. So, yun naman dito is puro mga silverado na blue tail. Ayan mga silverado blue tail yung mga buddy. Para din silang Singa. Ayan mga silverado blue tail. Sa atin dito silverado blue tail. Tapos dito meron tayo dito mga Singa blue. Ayan mga Singa blue, mga bagong angat. Yung iba naman dito is nabenta na. Ito mga Singa blue to mga buddy. Mga ginugroom natin to na Singa blue. Same as dito. Ayan o, mga malalapad na yung buntot. And dito is nag-leak yung tank. Tumapon dito yung tubig. Kailangan natin itong i-repair mga buddy. Yan, may Singa blue tayo dito. Yan ang lapad oh. Same as dito.
Ayan, mga sub-adult. Hindi na kaya itong ilaro sa 3MB mga buddy kasi malalaki na. And malalapad. Eh, iba naman dito is katulad dito is 3MB pa. Pero ito is hindi masyadong bumuka. Yan lang natin na lumaki pa yung kanilang mga buntot and humaba. Same as dito, Singa Blue. Ayan, puro Singa Blue. Ayan siya. Singa Blue. Eto Singa Blue. Bawasan natin yung tubig na puno. Ito Singa Blue din to mga buddy. Lahat dito Singa Blue. Ayan. Ito, ang ganda to. Bloomable. Same as dito. Ayan, mga pwede na pang laro. Ito 3MB. 3MB dito, walang laman, nabenta na. Dito naman tayo is Singa Blue. Yan, may mga hatchery tayo dito. Ito yung mga bagong hatchery natin na for groom only. Ito yung pinapakain natin para sa groom. Yung andito na nakalagay yung 10 liters is para yun sa lahat ng isda dito sa farm. Ito is para na sa ginugroom natin na isda. Yung hatchery na dalawa na yan. Dito is ayan, Singa Blue din. Mga sub-adult. Ayan ang lalapad ng kanilang buntot mga buddy. Ayan o, tataba pa. Oh, kita nyo yan? Damn! Takas! Ito 3MB. Ayan, ang tataba na ng mga singa natin. Ito, di masyadong maganda. Pag ganyang mga maliliit pa sila mga buddy, para silang basura talaga. Pero pag once na-groom na, ayan na, lumalabas ng kanilang magandang buntot and itsura. Ito maliit pa pero nagsa-start ng bumuka yung kanilang mga caudal fin and dorsal fin. Ito meron tayong show grade dito na P-Dirt. Ayan, malaking tenga, malaki yung katawan, lahat na malaki sa kanya, kaya i-groom natin yan for show. Ito meron tayong P-Dirt dito na na-select. Ito naman medyo hindi ganong kalakihan yung katawan pero maganda yung kanyang pectoral fin. Ayan, malapad yung buntot, yung caudal fin okay lang din, round tail. Pectoral fin is big ear talaga mga buddy. Next is Singa Blue. Dito nag-leak, may mga kitikiti, kunin natin yan, pakain natin sa isda. Dito Singa Blue. Ito mga juvenile size na singa, yung mga malalaki na din. Ito malalapad na din to. Ayan o. Yan mga singa. Oy, laki na katawan. Ito 3MB. Pero malapit na ito mag sub-adult. Hindi na ito malaro. Next month, hindi na kaya ilaro ito mga buddy. Teka, upuan natin kasi meron tayo sa baba. Same as dito, Singa Blue din. Ayan, mga juvenile size na singa. Dito walang laman. Nabenta na. Ito, Singa Blue na juvenile size. Halos lahat dito is juvenile size. Except lang dito na sub-adult na. Yan is puro mga juvenile size na select. Sa kabila naman tayo mga buddy. Dito meron tayo ditong show grade na P-Dirt, which is nabenta na. Ayan, nabenta to ng 3,500. Sold. And yan yung pang partner niya mga buddy sa show. Yan, bukas ipapaship na natin to bukas kasi nabenta na to mga buddy. Nabili sa atin ng 3,500. Ayan, meron pa dito mga buddy. May mga nakapareserve na din na ng P-Dirt, especially dito sa ating malaking ears. Ayan o. Ito pinareserve na din to. Medyo off lang sa caudal kasi may sobra. Pero yung nga, yung sabi ko is yung habol mo naman is breed. Yung habol mo is yung pectoral fin na malaki. Kaya yun yung binibili nila mga buddy for outcross. Yung iba naman is line breeding lang talaga kasi naglalabas talaga siya ng show grade na P-Dirt. Ito malaki din tenga nito. Ayun nga, off lang din yung caudal niya kasi may pasobra si buddy. Ayan, may pasobra. Ayan, in case hindi ito mabenta, walang problema mga buddy, gagawin natin yung breeder kasi yung habol naman natin is malaki yung tenga para ma-maintain yung kanilang linya. Yan, same dito, mga big ears. Big ears din, P-Dirt. Ayan, ito, malaki din tenga dito. Medyo dumiin lang pero kita mo naman yung pectoral fin niya mga buddy.
Malaki talaga. Dumihin nga lang. Pero yung caudal niya is round tail. Oh, sige te. Dito is non-platinum. Hindi siya matawag na P-dirt. Tawagan na natin siyang C-dirt. Kasi kal naman talaga siya ng P-dirt. And hindi siya basta-basta nakal mga buddy. Nasasali siya sa show. Ano? Laki ng tenga niya, no? Huwag maliitin yung mga kal mga buddy. Nasasali yan sa show. Dito, ayan, big ears. May pasobra din. Malaki talaga yung tenga niya. Kaya yung iba dyan yung mga may pasobra dun sa caudal is hindi natin hindi natin tinatapon mga buddy kasi gagamitin natin for breeding. Kasi yung habol naman talaga natin paulit-ulit ko sinasabi sa inyo is yung tenga talaga ng P-dirt. Katulad dito na malaki talaga yung tenga niya. Oy! Diba? Full platinum, rounded caudal, and big ears talaga siya mga buddy. Show grade. Kung mga magtatanong magkano to, 3.5 yung pair. Ito, ayan, ito mga P-dirt din to, mga selected, mga juby pa lang, mga juby, hindi pa ganong kalakihan, juby P-dirt, and selected yan mga buddy. Doon naman tayo sa kabila. Mababang video to mga buddy, huwag kayong mag-alala. Ipa-farm tour ko kayo kasi matagal na tayong hindi nakapag-vlog. And bonus ka lang sa inyo to mga buddy. Kasi yung nga, Sunday ngayon, wala tayong masyadong ganap. Kaya nagka-chance tayo magka-vlog.